Magbubukas ang pelikula sa London, England. Isang veterano ng digmaan sa Vietnam na nagngangalang Jackie Chan ang nagmamaneho upang sunduin ang kanyang anak na babae na si Fan mula sa paaralan, pagkatapos ay pumunta sila sa isang tindahan ng damit sa Knightsbridge. Nang subukan ni Jackie na iparada ang kanyang sasakyan, isang lalaking nakamotorsiklo ang pumarode sa pagitan mismo ng tindahan ng damit at ng bangko. Pagkatapos ay aksidenteng nabangga ni Jackie ang isa pang kotse, dahilan para lumabas ang isa pang driver upang makipagtalo. Sa oras na yun ay biglang sumabog ang bomba na nasa motorsiklo, na nagpasabog sa bangko at sa tindahan ng damit. Bumagsak si Jackie sa lupa at nasugatan sa proseso. Nakalulungkot dahil namatay ang kanyang anak kasama ang 11 pang iba, at 36 naman ang nasaktan. Kasunod ng pag-atake ng terorista, ang isang istasyon ng balita ay nakatanggap ng tawag mula sa isang grupo na tinatawag na Authentic IRA, na nagsasabing sila ang may kagagawan ng pambobomba. Nagbabala ang pinuno na magkakaroon ng maraming iba pang pagsabog sa hinaharap. Dahil nagulat, ang boss ng istasyon ay sinabi sa kanyang koponan na alamin ang higit pa tungkol sa nangyari na pag-atake at tingnan kung may ibang mga grupo na sangkot dito. Nang maglaon, isang mamamahayag na nagngangalang Ian Wood ang pumunta sa lugar ng insidente upang kumuha ng litrato. Doon ay nakita niya ang lugmok na si Jackie na nakahawak sa walang buhay na katawan ng kanyang anak. Samantala, pinapanood ng 3 miyembro ng IRA ang balita mula sa kanilang hideout, iminungkahi ng isa sa kanila na umalis na sila sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Dahil posible na hahanapin ng pulisya ang bawat Irish na lalaki sa lungsod at maaaring mahatulan ang kanilang grupo. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng grupo na malaki ang posibilidad na maaresto ang grupo kung tatakbo sila, kaya nagpasya silang manatili upang maiwasan na mahuli. Lumipat ang eksena sa Belfast, Northern Ireland, kung saan ang Irish Deputy Minister na si Liam Hennessy ay nasa kama kasama ang kanyang kabit na si Maggie Dunn. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na si Mary na nagbanggit sa kanya ng tungkol sa pambobomba at naiinis siya sa kanya dahil hindi siya nakauwi kagabi. Pagkatapos ay nakipag-usap si Liam sa politikong British na si Catherine Davies tungkol sa kamakailan na pag-atake ng terorista. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring magkomento sa sitwasyon hanggat hindi nila nahuhuli ang tunay na salarin, may dati palang alitan ang dalawa. Sinabi ni Liam kay Catherine na kung kailangan niya ng tulong niya sa pagtukoy sa mga nagpasabog, kailangan niyang magbigay ng royal pardon sa ilang tao na naging dating miyembro ng grupong IRA. Sa oras na ito ay napagtanto natin na si Liam ay dating pinuno ng grupong Real IRA. Nang maglaon ay nakipagpulong siya sa iba pang mga politiko sa Ireland at mga kaibigan na dating miyembro ng IRA upang talakayin kung sino ang may pananagutan sa pambobomba. Nagpasya din silang bantayan ang lahat ng mga pampasabog. Lumalabas na ang grupo na tinatawag ang kanilang sarili bilang Authentic IRA ay hindi nauugnay sa Real IRA, kasama na si Liam. Sa halip, ang grupo ay isang radikal na kumikilos ng palihim at pumapatay ng mga inosenteng tao. Nababahala si Liam na ginagamit ng grupong Authentic IRA ang kanilang pangalan para mamahala sa mga pag-atake ng terorista. Samantala, nalulungkot si Jackie sa nangyari sa kanyang anak, pumasok siya sa silid nito at maluha-luhang pinagmamasdan ang hindi maayos na kama. Sa oras na yun ay binisita siya ng 2 detective sa kanyang apartment na nasa itaas ng kanyang restaurant. Tinanong niya kung mahuhuli ng mga ito ang mga nagpasabog, at ipinangako nilang hahanapin nila ang mga sospek. Lumipat ang eksena sa Counter-Terrorism Command Unit sa London, kung saan pinapanood ng mga empleyado ang CCTV footage ng pambobomba. Sa sandaling yun, ang commander ng Scotland na si Richard ay nakatanggap ng tawag mula sa reception na sinasabi sa kanya na ang isang Asyano na lalaki ay madalas na pumupunta sa unit sa nakalipas na 5 araw. Nang sa wakas ay magkita si Jackie at Richard, sinubukan niya siyang suhulan ng lahat ng pera na mayroon siya para ibigay ang mga pangalan ng nagpasabog. Tumanggi si Richard at sinabi na kulang sila sa impormasyon sa ngayon. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, malalaman natin na si Jackie ay nawalan na ng 2 pang anak na babae dahil sa mga pirata ng Thailand na sumalakay sa kanilang barko patungo sa isang refugee camp sa Singapore. Bukod pa rito ay nawalan din siya ng asawa nang ipinanganak nito ang kanilang bunsong anak na babae na si Fan. Nang maglaon ay binisita siya ni Lam na kanyang kaibigan at sinikap siya nitong libangin, nilinis niya ang apartment at hinihikayat siya na kalimutan na ang nakaraan. Gayunpaman sa kabila ng kanyang mga pakiusap, nagpasya si Jackie na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak na babae. Ibinigay pa niya kay Lam ang negosyong restaurant na kanyang pinapatakbo sa tulong ng kanyang anak.
Ang susunod na eksena ay nagpapakita kay Jackie na patungo sa Belfast upang makita si Liam. Noong una ay pinapaalis siya ng sekretarya ni Liam, ngunit nang makita sa kanya ang isang Swiss Army na kutsilyo ay nagpasya silang makinig sa kanyang mga pakiusap. Dinala si Jackie sa opisina ni Liam kung saan binanggit niya ang nakaraan ni Liam bilang pinuno ng IRA. Nagpakita pa siya ng isang artikulo sa pahayagan kung saan ang dating pinuno ng IRA ay nagpahayag ng pagmamalaki sa kanyang mga koneksyon sa IRA. Sa kabila ng pakiusap ni Jackie na hanapin ang mga kriminal, itinanggi ni Liam ang anumang kaalaman sa kanila o sa kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos umalis sa opisina, tumungo si Jackie sa malapit na banyo kung saan gumawa siya ng isang bomba gamit ang mga sigarilyo at mga bote ng soda. Ang pagsabog ay umalingaw sa lahat, ngunit sa kabutihang palad ay walang nasugatan. Pagkatapos ay tumawag siya kay Liam at hiniling muli ang mga pangalan ng mga nagpasabog, ngunit iginiit ni Liam na hindi niya alam kung sino sila. Kasunod ng engkwentro, nakipag-ugnayan ang dating pinuno ng IRA sa kanyang pamangkin na si Sean Morrison sa New York at hiniling sa kanya na pumunta sa London upang tumulong sa paghahanap sa mga nagpasabog. Ang pamangkin pala niya ay isang ranger na eksperto sa paghahanap ng mga tao. Nang maglaon ay pinasok ng 4 na miyembro ng IRA na kasama ni Liam ang inuupahan na apartment ni Jackie at sinaktan siya, ngunit si Jackie na isang dalubhasang mandirigma ay matagumpay silang nilabanan at tumakas. Matapos ang insidente ay pinagsabihan ni Liam ang kanyang mga kasama dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na hulihin ang isang asyano na matandang lalaki. Mula noon ay binabantayan na ni Jackie si Liam, kumukuha ng mga larawan kung saan nakikipaglandian siya sa kanyang kabit na si Maggie sa isang restaurant. Ipinadala niya ang isa sa mga larawan sa telepono ni Liam, na nagbigay ng babala sa kanya na maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay kapag ito ay kumalat. Dahil nauunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon, si Liam ay nagmamadaling umuwi at sinabi sa kanyang asawa na mag-ayos ng kanilang mga gamit dahil babalik sila sa kanilang bansa sa loob lamang ng ilang araw. Pagdating nila doon ay makikita natin na si Jackie ay naglalagay na ng mga pampasabog at humahanap na ng isang lugar upang mabantayan ang bawat galaw ni Liam, at nang gabing yun ay pinasabog niya ang isang kwadra malapit sa kanilang tahanan. Di nagtagal ay nalaman ng asawa ni Liam na si Mary ang tungkol sa pagkakaroon ng kabit ng kanyang asawa, kaya nagpasya siyang magtungo sa London upang manatili sa lugar ng kanyang anak ng ilang araw. Nang siya ay nag-iisa, si Morrison na pamangkin ni Liam ay bumisita sa kanya. Malinaw na sinusubukan siyang akitin ni Mary, at sa wakas ay bumigay si Morrison at nauwi sila sa pagtatalik. Gayunpaman ang dalawa ay nag-ambala ng isang tawag mula kay Richard, ang Scottish detective. Lumalabas na sina Morrison at Richard ay dating magkasama sa British Army. Ang detective ay nagmumungkahi ng isang kasunduan na kinasasangkutan ni Liam at ang paghahanap para sa mga nagpasabog, at hiniling kay Morrison na makipagkita sa kanya. Sa panahon ng kanilang pagsasama, ipinagtapat ni Mary kay Morrison ang sama ng loob niya sa kanyang asawa. Isiniwalat niya na 6 na taon bago nito ay pinatay ang kanyang kapatid at sa kabila ng pagkakaalam ng pagkakakilanlan ng mga pumatay, pinili ni Liam na manahimik. Samantala, nagpasabog na naman si Jackie sa labas ng tahanan ni Liam, na nagudyok sa mga tauhan ni Liam na habulin siya sa kakahuyan. Dinaig sila ng ating bida gamit ang mga bitag, ngunit nabaril siya ng isa sa mga lalaki sa kanyang balikat. Dahil dito ay napilitan siyang umatras at magtago sa likod ng puno. Kalaunan ay gumamit si Jackie ng mainit na kutsilyo para mapigilan ang pagdudugo ng sugat, ngunit dahil sa sakit ay nawalan siya ng malay. Sa panahong ito ay nagkaroon siya ng flashback nung inatake ng mga pirata ang bangka ng kanyang pamilya habang tumatakas sila sa Vietnam papunta sa Singapore. Lumaban si Jackie, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga anak na babae ay dinukot, ginahasa at pinatay, habang siya at ang kanyang asawa ay binaril at nasugatan. Lumipat ang eksena sa kabit ni Liam na si Maggie sa London, sumakay siya sa motorsiklo ng lalaking nagpasabog sa Knightsbridge. Nakakagulat dahil isa pala siyang miyembro ng Authentic IRA at nakakakuha siya ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga matataas na mga politiko sa pamamagitan ni Liam, at tiyak na hindi alam ni Liam ang kanyang tunay na pagkatao. Kasama ang lalaking nakamotorsiklo ay naging sanhi sila ng pagsabog ng isang double-decker na bus sa isang tulay, na nagresulta sa pagkamatay ng 16 na sibilyan. Kasunod ng pambobomba sa bus, nakipagkita si Liam sa kanyang kasabwat na si McGrath. Sa sobrang galit ay tinanong niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng pambobomba. Ibinunyag ni McGrath na ang unang plano ni Liam na pasabugin ang ilang pinansyal na target para sa pampulitikang pakinabang ay walang epekto,
kaya ang plano ay pinalaki ng isang radikal na grupo na nagnanais ng tunay na pagbabago. Sa sobrang galit, binaril ni Liam si McGrath sa paa para magbigay pa siya ng ibang impormasyon. Dahil naiwan na walang pagpipilian, sa kalaunan ay isiniwalat ni McGrath na ang kabit ni Liam na si Maggie ay nagtatrabaho din para sa authentic iron na ito. Bukod pa rito ay natuklasan ni Liam na ang kanyang asawa na si Mary, ay tumulong sa pambobomba bilang kabayaran para sa kanyang pagkabigo na ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang kapatid. Dahil sa sobrang galit sa matagal ng lihim at sa mga pahayag na ito ay pinatay ni Liam si McGrath. Samantala, sinusubaybayan ni Morrison si Jackie sa isang palumpong sa kakahuyan, ngunit ang ating bida ay mas magaling at matalino. Naglaban sila at nakakuha ng kalamangan si Jackie na may hawak na matulis na kahoy na nakatutok sa lalamunan ni Morrison. Pagkatapos ay itinali siya ni Jackie at kalaunan ay sinabi sa kanya ni Morrison ang mga pangalan ng lahat ng 5 nagpasabog, kabilang na ang responsable sa pagpatay kay Fan na nagngangalang Patrick. Inihayag din niya na si Patrick ay may natatanging marka sa kanyang kamay. Napag-alaman na si Patrick din ang may kasalanan sa isang pagsabog na pumatay sa sariling pamilya ni Morrison. Nang gabing yun ay inakit ni Maggie ang mamamahayag na si Ian Wood sa isang pub dahil napag-alaman niya na nakatakdang sumakay si Ian sa isang flight kasama ang mga VIP, at sa huli ay nauwi sila sa mainit na digmaan. Kinaumagahan habang nasa banyo siya ay mabilis na pinalitan ni Maggie ng bomba ang baterya ng kanyang laptop. Pagkatapos ng maraming pagsisiyasat, natuklasan ni Jackie ang hideout ng mga nagpasabog at nagpanggap bilang gas technician upang makapasok sa loob. Hinarap niya silang 5 at sumabak sa isang matinding labanan. Sa panahon ng kaguluhan ay nagawa niyang barilin ang 2 sa mga ito at napatay ang isa pa sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanya gamit ang telebisyon. Si Maggie na dumating upang mag-ulat tungkol sa kanyang trabaho ay nasugatan sa balikat. Pagkatapos ay hinarap ni Jackie si Patrick at sa huli ay pinatay siya gamit ang isang kurtina. Pag-alis ni Jackie sa pinangyarihan ay pumunta ang mga pulis sa silid at tinanong si Maggie tungkol sa kinaroroonan ng ikatlong bomba. Si Maggie ay mapanghamon at tinutuya ang mga pulis, ngunit pinahirapan nila siya gamit ang kuryente upang makakuha ng impormasyon. Matapos mapagtanto na hindi alam na may dalang bomba si Ian sa kanyang laptop, hinanap siya ng pulisya sa paliparan. Mabilis nilang kinumpiska ang kanyang laptop at itinapon ito sa isang pasilyo dahilan upang ito ay sumabog, sa kabutihang palad ay walang sibilyan ang nasugatan sa pagsabog. Pagkatapos ang mga pulis ay nakatanggap ng utos na tanggalin ang anumang sagabal dahilan para patayin nila si Maggie. Samantala, galit na galit si Liam sa pagtataksil ng kanyang asawa. Sa parehong oras ay ibinalita sa kanya ni Morrison na pinakawalan siya ni Jackie. Doon ay ibinunyag ni Liam na alam niya ang tungkol sa kanilang pagtataksil ng kanyang asawa. Inutusan niya ang kanyang pamangkin na bumalik sa New York, ngunit bago yun ay mayroon siyang huling tungkulin para sa kanya. Kailangan niyang patayin si Mary bilang kabayaran sa kanyang mga ginawa. Kasunod ng mga utos ay binisita ni Morrison si Mary sa lugar ng kanyang anak at walang pakundangan na binaril ito at pinatay. Sa ibang lugar, si Liam ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigang politiko na si Catherine na dapat sana ay nasa flight na target ni Maggie. Nagpasalamat si Catherine sa kanya para sa pagliligtas sa kanyang buhay, pagkatapos ay inihayag ang isang nakakagulat na impormasyon. Mayroong ebidensya si Richard tungkol sa pakikiapid niya kay Maggie at ngayon ay iginiit ni Catherine ang kanyang kontrol kay Liam mula sa sandaling yun, na ginagamit ang impormasyon na yun laban sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nasa ilalim na siya ngayon ng kontrol ng gobyerno ng Britanya. Di nagtagal ay hinarap ni Jackie si Liam at ipinakita ang isang larawan nila ni Maggie na magkasama sa restaurant. Pinaalalahanan niya ang dating pinuno ng Iron na ang larawan ay maaaring maging ebidensya laban sa kanya sa pagkakasangkot sa mga pag-atake ng mga terorista. Nagpahayag ng panghihinayang si Liam, na sinasabing hindi niya sinasadya na saktan ang anak ni Jackie o ang sinumang biktima. Dahil sa pagnanais ng hustisya, pinilit ni Jackie si Liam na i-upload ang larawan sa online upang ito ay kumalat. Pagkatapos ay pinutol ang eksena at makikita natin si Jackie na nagbabalik na sa kanyang restaurant kung saan siya ay binabantayan ng isang ahente na sumusunod sa mga tagubili ni Richard. Nang tanungin kung dapat silang makialam, nagpasya si Richard na hayaan na si Jackie. Nang maglaon si Jackie ay nilapitan ni Liam, niyakap siya nito at binigyan ng mainit na halik. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!